Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga alamat na nagbibigay buhay sa kahalagahan ng serbisyong may kalidad. Isang kwento ng paglilingkod na tumitimo sa puso ng ating komunidad. Sa bawat pagkakataon, tayo ay nagbibigay diin sa halaga ng respeto, integridad, at tunay na malasakit sa ating kapwa. Ang serbisyong may kalidad ay isang patunay ng buhay ng puno ng pakikitungo, pag-unawa at pagmamahalan. Ito ang ating alay sa mundo, ang regalo ng ating puso sa bawat isa. Marami sa atin ang nawiwili sa samot-saring pagkain na bukod sa pasok sa ating bulsa, ay pasok din sa ating panlasa. Kilala ang Brad Pitt and Lynn Store hindi lamang sa kanilang mga inaalok na pagkain, kundi maging sa kawili-wiling pamamaraan nila at personalidad kung paano manghikayat ng mga estudyante. Dito sa The Our Lady of Fatima University. Kaya halina tunghayan kung paano sila nagsimula at lumayagpag. Kuya Pitts, ano po ang background history ng Brad Pitt and Ate Lynn Store? First of all, doon dumating kami rito at if I remember 2007 ha, hindi pa kami may-ari ng stall. Ako ay isang helper at ito ay isang tindera ng asawa ko. Ang sweldo ko, 30 pesos a day. Sweldo niya, 100 pesos a day. Okay yan ha, copy yun ha. Ngayon, habang tumatagal ang panahon, syempre nagkaroon kami ng conflict ng amo namin na konting nag-decide kami na umalis na. Ay hindi! Ayoko na! Umalis na! Grabe pa may permission yung ginawa niyo sa akin! So, may nakakita sa aming mabait na puso na Samaritan, tinawag kami. Uy! Teka lang sandali! I-check siya, patay na yung check. Siya nag-survive sa amin. Tinawag kami, saan kayo pupunta? Kasi pinalis na kami ng amo namin. Ay hindi, wag kayo alis. Huwag na kami alis. Okay? Oo. Huwag kayo alis, sabi ganon. Ganito na lang sabi ng babae. Kunin niyo yung pwesto ko, yun, yan yung gitna na yan. Bahala na kayo kung magkano yung hulog niyo sa akin. Inyo yung pwesto ko kasi meron siyang pwesto sa Bestlink. Hindi na daw niya kaya yung dalawang pwesto. So kami naman natuwa. Kaya sa tagal na rin namin nung nagtitin ng helper ako dito. So ang problema namin ngayon ay puhunan. Sabi naman ng Bombay dito nun, mapasok Bombay nun dito eh. Primero, nung kami nagtinda ng dalawa, nagsalili kami, walang lumalapit. Yun ang maming masakit doon. Kahit nanghahabol ako dyan, nanghahabol ako talaga. Mga nursing, pinagtatawanan ako nila. Nanghahabol ako dyan. Yung aking habol, friendly naman, hindi yung pagtititi, Kuya Pit to. Hanggang sa nakilala yung Kuya Pit. Rapat talon. Kaya tayo tayo kubi. Kuya Pit to, nangahabol yung ganun ba? Hanggang sa medyo mapit na yun, dumami. Manarsing dati, kasi wala pang mga ano nung dati, wala. Pinagtsagaan namin yun. Ang aming tinda pala noon,
kikiam, fishball. Yun lang dati, French fries, andyan na yun. Tapos hotdog buns, saka mga ilang soft drinks, saka tubig. So nakaraos naman. Nung manganak siya, siyempre, yung baby namin, nilalagay namin sa lamesa. May karton kami ng malaking Alaska ba. Tulog yung baby namin. Hindi makulit baby namin nun. Ngayon malaki na eh. Kahit ano eh. Senior high school na eh. Hindi nga niya alam yun na nangyaring ganyan ng... Pag nagising yun, salpakan mo lang ng ano, pitsupipa ya. Tulog na naman yun. Kaya nakaraos kami noon hanggang sa tumagal-tagal. Nakita nga nila, dito nga, tumatakbo ng maliit na, tumatakbo na siya. Yan na ba si Jepoy? Yan na. Bilis siya. Tumatakbo dyan. Ayan, ngayon, medyo nakaipon-ipon na kami mga konti. Siyempre, nabayaran na namin ito. Siguro, pinagpala, nagkaroon kami ng ipon, na hindi ko alam kung paano nangyari. Nabili ko yung isang tindahan na naman. Nabili ko. So, dalawa na. Uy, ayos mo na. Saan mo ba? Dalawang sour cream. Medyo ito, nakisilip namin kasi dati ito, malaki. Nabankrupt yung may-ari. Marami kami nagkagustuhan dito dahil maluwag eh. Napunta sa akin. Bininta ko ngayon yun, binili ko naman ito ngayon. So, kung iisipin mo, galing sa tindero, napunta si Kuya Pete sa may-ari na. Hired na ako ng tao, hindi ko na kaya, siyempre. Malaki na yung bata. May mga anak pa naman din kami nag-aaral. Hanggang sa lahat yun na pagdaanan namin, na pag-aral namin yung 3 college, ito lang ang tindahan namin. Pero hindi kami napuputo ng pagtawag sa taas. Yun ang malayo. Yun lang. Hanggang ngayon, nandito pa ako ngayon. May gumagabay pa rin siguro. Paano po ang naging struggle niyo during the 2-year pandemic era? Ganun ang tanong yan. Kahit kanino mo itanong, lalo na yung nakasurvive, magandang tanong sa kanila yan. Unang-una, nung huling pumunta kami rito, naalala ko yun, hindi ko makalimutan yun. Nakapamili kami. Pero may bali-balita na sa Taiwan na, sa China na nagkakagulo na nga muna tayo. Dito pa yung mga gamit namin, tsaka naka-pressure iba. Dami. Yung pala, yung 1 week na yon, pagdating sa gobyerno, 1 buwan na. Naku, yun na kami. Stock namin, uwi lahat yan. Tapos, stock sa bahay. Sinara na namin ito. Ang nag-aaral lang nagtatrabaho sa amin, isa pa lang. Ilang kami sa bahay? 8 ata, 6. Isa pa lang ha. Siyempre, maliit lang ang sahod naman yun. Call center. Biglang 1 buwan, di ba? Siyempre, may ipon pa naman kami. Nakakakain pa naman. Yung palang 1 buwan na yun, naabuti ng 2 taon kulang-kulang, di ba? Yung ipon namin lahat nun, unti-unting nakukot yun. Dahil isa lang nagtatrabaho eh. Ang mahirap niyan, na-stack pa yung anak namin dahil bawal daw lumabas yung mga walang ID, walang ganito. Online. Wala pa yung fiber na yan. Wala pang fiber yung yung internet. Puro lang, modem lang nun eh. Phone modem.
Nung mga 1 taon, kaya pa namin. Pero nung umabot 2 taon, umabot na 2 taon, doon na ako nang hahabol ng truck. Naghahabol ako ng truck para sa ayuda. Wala na kami, naubusan. Wala na talaga. Maraming nagchat-chat sa akin, mga customer ko. Kuya Pete, gusto ko yung samosa. Kuya Pete, gusto ko yung fried cookies. Isip kaming dalawa. May budget pa naman kami. Luto kami. Pero nag-post ako. Kung sino yung nakakaalala sa samosa, mag-reply ngayon at hahandaan namin kayo ngayon. Daming nagano, dami. Hello, Kuya Pits? Pwede pong pa-order ako ng samosa? Maraming salamat sa suporta. Kaya lang wala akong sasakyan. Paano ko may hatid sa inyo? Okay lang po, Kuya Pits, kahit ilalamove or grab nyo na lang. Hello po, Kuya Pete. Pa-order ako ng fried cookies po. Order po ng samosa. Order po ng fried cookies. Sa FT na lang yung drop-off natin. Kasi, sensya na. Wala pa ako sasakyan eh. Nako kuya, wala pong kaso yun. Sabi ko, pasensya na kayo, wala akong transportation. Mechanics ako, wala. Kaya, Kuya Pete, gagrab ko yan. Oh, kuya, ilalalamove ko yan. Dami order. O sige, ang meeting place, ang drop point ko, sabi, Terraces. Lalakad lang ako niyan, dahil walang masakyan, di ba? Lakad ako niyan. Pagmula doon sa amin, hanggang Terraces. Natay ako dyan, mukhang tanga ako nun. Tapos may masak ko, meron pang ganun, may fish. Para akong robot nun, nasa kalye, naglalakad eh. Ayun na, darating na isa. Kamas din. Kuya, uy. Lakad pa uwi na naman yan. Dala-dala ko na yung pera, meron na kami uling banan yan. May pagkain na naman kami yan. Tapos, continuous pa rin ang ano ko noon, sa online. Okay, continuous. May order ng 200, 300, ang pinakamataas 300 na yun, pababa. Yun. Medyo tumagal-tagal, okay na. Pagdating na nung yung panghuling taon na to. At doon naman nagkaroon ng trabaho yung 2 anak ko. Talaga kayo may nagpo-provide lang. Hindi ko lang masabi na famous, hindi. Marami lang nakakilala. Kasi iba yung matagal ka na rito. Kasi natutuwa ko, may lalapit na first year. Brad Pitt. Kuya, ikaw ba yung Brad Pitt na... Sabi ko, bakit? Kasi yung tito ko, dito gumraduate sa Brad Pitt. Alam ko na yan, sabi ka lang. Yung mga ganun ba? Kaya medyo naiba ako kasi iba yung matagal ka na parang yung generation nila na napupunta sa mga latest ngayon, kaya nakikilala. Pero hindi ko naman sinabing dito kayo kumain. Basta nakita nila ako. Ay, ikaw pala yung Brad Pitt na sinasabi sa Fatima. Tapos tatanungin nila kung anong edad ko. Pagkaedad dyan tayo, gagabiro kami. Tapos, tsaka yung samosa. Yan yung tatak na yan, ang kumuha siya, nagpakilala sa akin. Yung samosa. Sa akin eh. Kung sino maghanap, alam ko na taga rito yun. Kaya nakatago yun. Kuya, sino yung samosa? Ibibigan ko siya. Alumni? Opo, hinahanap ko samosa. Tago ko na lang. Kontingin na lang ang aming sinasamosa. At least kahit pa paano, nabibigyan ko pa rin. Kaya ako nakilala dahil sa samosa. Tandaan niyo na, sa samosa at saka sa pakikipagkaibigan ko sa kapwa. Hindi ako bastos, hindi ako wala sa akin. Kung anong kailangan, bibigay ko sa magandang paraan. Kaya ako nakilala. Kaya kung sakaling mang makita niyo si Kuya Pete sa labas, naway magawa nating pasalamatan siya mula sa kanyang dedikasyon, passion at patuloy na serbisyo sa paghahanda ng mga pagkain upang hindi tayo magutom. Kaya Kuya Pete, ito'y alay namin sa iyo. Mabuhay ka.